Sa puso ng Kabanatuan, isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura, may nakatagong lihim na nagdulot ng takot sa mga residente nito. Ang nagkakakilabot ng misteryong ito ay umiikot sa isang kakaibang marka, ang bilang na 666. Para sa marami, ang bilang na ito ay kasing kahulugan ng madilim na kahulugan. Kadalasang inuugnay sa masasamang puwersa at nakakatakot na propesiya. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga taga-Kabanatuan? Bakit may ilang residente na misteryosong nagkakaroon ng markang ito? At ano ang epekto nito sa kanilang buhay? Pang mas malalim nating sinisiyasat ang kababalaghang ito, natutuklasan natin ang isang piring ng takot at pamahiin na bumabalot sa komunidad. Ang mga may marka ay kadalasang nag-uulat ng kakaibang pangyayari. Hindi may paliwanag na kamalasan at pakiramdam na sila'y binabantayan. Ang bilang na 666 na madalas tawaging bilang ng hayop ay naging simbolo ng pangamba. Dahilan upang maniwala ang marami na may madilim na puwersang kumikilos. Ang implikasyon ng markang ito ay lagpas pa sa karaniwang pamahiin. Ito'y tila nakabaon na sa pang-araw-araw na buhay ng Kabanatuan. Naaapektuhan ang relasyon, kabuhayan at maging ang mental na kalusugan. Ang video na ito ay naglalayong maghatid ng suspense habang ating tuklasin ang mga nakakakilabot na kwento ng mga apektado ng marka. Maririnig natin ang mga unang salaysay mula sa mga residente na nakaranas ng kakaibang epekto ng pagkakaroon ng marka. At sisiyasatin natin ang pinagmulan ng kababalaghang ito. Anong madilim na kasaysayan ang nag-uugnay sa bilang na 666 sa Kabanatuan? Isa lang ba itong pagkakataon o may nakatagong puwersang nagkukubli sa dilim? Samahan ninyo kami sa kapanapanabik na paglalakbay na ito upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng nakakakilabot na lihim ng Kabanatuan. Ihanda ang inyong mga sarili para sa isang kwento na magpapakaba sa inyo habang nilulutas natin ang mga misteryong bumabalot sa mga residenteng may marka ng bilang na 666. Upang maunawaan ang nakakatakot na presensya ng numerong 666 sa Kabanatuan, kinakailangan muna nating alamin ang kasaysayan at kahalagahang kultural nito. Sa buong mundo, ang numerong ito ay madalas na iniuugnay sa tipikal na bilang ng halimaw, isang simbolo ng kasamaan at pangamba. Gayunpaman, sa konteksto ng Kabanatuan, ang numerong ito ay nagkaroon ng natatanging kahulugan na malalim na nakaugnay sa mga lokal na paniniwala at alaman. At ibang kultura, ang numero 666 ay tinitingnan sa iba't ibang pananaw. Habang ang iba'y itinuturing ito bilang simpleng pamahiin, may mga naniniwala na ito'y simbolo ng kapahamakan. Sa Kabanatuan, ang numerong ito ay naging sentro ng takot at pagkaka-interes, kung saan maraming residente ang naniniwalang ito'y nagdadala ng sumpa o babala mula sa supernatural na mundo. Ang kahalagahang kultural na ito ang naging dahilan ng pag-usbong ng maraming lokal na alamat sa paglipas ng panahon. Bawat isa ay nagbibigay ng dagdag na misteryo sa kahulugan ng marka. Isa sa mga pinaka-nakakakilabot na kwento ay tungkol sa isang lokal na tao mula sa nakaraan. Isang umano'y mangkukulam na sinasabing isinumpa ang lupain. Ayon sa alamat,
Nilalagyan niya ng marka ang kanyang mga biktima ng numerong 666 bilang babala ng kanilang kapamakan. Ang kwentong ito ay naipasa na mula henerasyon sa henerasyon at naging bahagi ng kolektibong kamalayan ng komunidad. Dahil dito, ang marka ay itinuturing na simbolo ng trahedya at kawalan ng pag-asa. Kaya't maraming tao ang nakakita rito bilang palatandaan ng nalalapit na kasawian. Po dito, ang mga mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng kabanatuan tulad ng mga natural na sakuna o hindi maipaliwanag ng mga pangyayari ay madalas na iniuugnay sa presensya ng marka. Ikinukwento ng mga residente kung paano ang mga may markang 666 ay nakaranas ng matitinding paghihirap sa mga panahong ito. Lalo pang pinagtitibay ang nakakatakot na reputasyon ng numerong ito. Habang mas malalim nating sinisiyasat ang pinagmulan ng nakakapanglabot na tatak na ito, natutuksan natin ang isang kasaysayan ng paniniwalang kultural, lokal na alamat, at mga makasaysayang pangyayari na humubog sa kahalagahan nito sa kabanatuan. Samahan niyo kami sa patuloy na paghimay sa mga misteryong konektado sa numero 666 at ang nakakakilabot nitong pamana. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay na inyong suporta para sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Sa kabanatuan, ang pagkakakilanlan ng mga residente na may marka ng numerong 666 ay karaniwang balot ng takot at pagkabighani. Sinasabing ang mga may taglay na nakakatakot ng barkang ito ay nagpapakita ng mga natatanging pisikal at asal na ugali na nagpapahiwalay sa kanila mula sa iba sa komunidad. Bagamat maaaring hindi laging nakikita ang marka, naniniwala ang marami na ito'y lumalabas sa anyo ng mga nakakabagabag na katangian. Ang mga taong may marka ay kadalasang nag-uulat na nakaramdam sila ng kakaibang aura o enerhiya na tila nakakaagaw ng pansin. May ilan na nagsasabing nakakaranas sila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na sila'y pinagmamasdan. Habang ang iba naman ay napapansin na iniiwasan sila ng mga tao. Ang kanilang mga pag-uugali ay maaaring magpakita ng matinding pagkabalisa, pagiging lapitin ng kamalasan, o kaya ay isang pakiramdam ng pangamba na laging bumabalot sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga karanasang ito ay nagdudulot ng malinaw na pagkakahati sa pagitan ng may marka at walang marka, na naging sanhi ng masalimuot na unayang panlipunan sa loob ng komunidad. Mga personal na kwento mula sa mga taong may tatak ay naglalahad ng malalim na epekto ng nibel na ito sa kanilang buhay. Isang residente, si Maria, ibinahagi ang kanyang kwento ng pagiging itinatwa matapos matuklasan ng kanyang pamilya na mayroon siyang tatak. Pakiramdam ko, para akong isang pariya, kanya. Tatawid ang mga tao sa kalsada para iwasan ako at ramdam ko ang kanilang paghusga. Isa pang individual, si Juan, ikinuwento kung paano niya napansin ang mga kakaibang pangyayari matapos matukoy ang kanilang pagkakakinanlan. Parang may madilim na ulap na laging sumusunod sa akin, anya. Nawala ang trabaho ko at naapektuhan ang aking mga relasyon. Reaksyon ng komunidad sa mga residente na may marka ay kadalasang nakaugat sa pamahiin at takot. Marami ang tumitingin sa kanila ng may pagdududa. Naniniwalang maaaring magdala sila ng kamalasan sa iba. Dahil dito, nabuo ang isang kultura ng pag-iwas, kung saan ang mga may marka ay madalas na iniiwasan at itinatakwil. Gayunpaman, may ilan ding nananawagan ng pag-unawa at malasakit. Hinihikayat ang komunidad na lampasan ang marka at kilalanin ang pagkataon ng mga apektado. Habang patuloy nating sinusuri ang nakakakilabot na katotohanan,
Tungkol sa mga residenteng may marka sa kabanatuan, natutuklasan natin ang masalimuot na ugnayan ng takot, stigma at katatagan na humuhubog sa kanilang mga karanasan. Samahan niyo kami habang mas lalo nating nilalaliman ang kanilang mga kwento at ang tugon ng komunidad sa kakaibang pangyayaring ito. Sa kabanatuan, ang presensya ng mga residente na may markang 666 ay sinamahan ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari na nag-iwan sa komunidad ng pagkalito at takot. Ang mga di pangkaraniwang insidenteng ito ay lalo pang nagpapatibay sa nakakakilabot na reputasyon ng marka na nagdudulot ng siklo ng pamahiin at pangamba sa mga mamamayan. Isang kapansin-pansing halimbawa ang sunod-sunod na hindi maipaliwanag na mga aksidente na tila nakasentro sa mga taong natukoy na may marka. Iniulat ng mga residente na ang mga may dala ng marka ay nakaranas ng sunod-sunod na kamalasan. Mula sa mga aksidente sa sasakyan hanggang sa biglaang pagkakasakit. Sa isang partikular na nakakabahalang kaso, ang isang taong may marka na nagngangalang Carlos ay nasangkot sa isang kakaibang aksidente na nagresulta sa kanyang pagka-ospital ng ilang linggo. Iniuugnay ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang insidenteng ito sa madilim na puwersa na may kaugnayan sa numerong 666. Lalo pang pinalalakas ang paniniwala na ang markang ito ay nagdadala ng sakuna. Isa pang kakaibang pangyayari ay ang serye ng misteryosong pagkawala sa komunidad. Ilang residente na may marka ang nawala ng walang bakas, na naging sanhi ng mga haka-haka tungkol sa kaugnayan ng kanilang pagkawala sa marka. Nagbulungan ang mga tao tungkol sa isang masamang espiritu na naghahanap ng mga may markang 666 na nagpagsilhi ng takot na ang marka ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang palatandaan para sa mga madilim na puwersa. Malaki ang naging epekto ng mga insidenteng ito sa pananaw ng komunidad tungkol sa mga residenteng may marka. Marami ang tumitingin sa kanila ng may halo ng takot at paghihinala. Naniniwalang ang kanilang presensya ay maaaring magdulot ng sakuna. Dahil dito, lumalawak ang pagkakabahagi sa komunidad. May mga nananawagan ng pakikirama at pag-unawa, habang ang iba naman ay humihiling na ihiwalay ang mga may marka upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng kapahamakan. Habang ating sinisiyasat ang mga kakaibang pangyayaring ito, unti-unti nating natutuklasan ang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng mga markadong residente at ng madilim na puwersang tila sumusunod sa kanila. Ang nakakapangilabot na katotohanan ng mga kaganapang ito ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan ng mismong marka at ang mga di nakikitang kapangyarihang maaaring nagtatago sa kabanatuan. Samahan niyo kami sa patuloy naming imbestigasyon sa mga nakakabagabag na misteryo ng mga merkadong residente at ang mga kakaibang kaganapang nagaganap kasabay nito. Habang patuloy na bumabalot sa kabanatuan ang nakakakilabot na misteryo ng numerong 666, isang grupo ng mga determinadong residente ang nagpasya na tuklasin ang katotohanan sa likod ng marka. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang paghahanap ng kasagutan. Ito rin ay isang laban para sa kanilang kaligtasan at desperadong pagsisikap na mabawi ang kanilang mga buhay mula sa anino ng takot at pamahiin. Sa unahan ng investigasyong ito ay si Maria, isang kilalang residente na nakaranas ng pag-iwas at paghihirap dahil sa kanyang pagkakakinanlan. Pinapatakbo ng kanyang hangaring maunawaan ang pinagmulan ng marka. Siya ay nangalap ng maliit na grupo ng mga kapwa residente, kabilang si Juan, isang lokal na historiador
na may malalim na kaalaman sa alamat ng kabanatuan. At si Liza, isang mahabagin na lider ng komunidad na naniniwalang dapat ipaglaban ang karapatan ng mga may marka. Sama-sama, bumuo sila ng isang matibay na koponan. Bawat isa ay nagdadala ng natatanging kakayahan at pananaw sa investigasyon. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga hamon. Habang sila'y nagsisiyasat sa mga lokal na alamat at kasaysayan, nakakaranas sila ng pagtutol mula sa mga taong natatakot sa maaaring maging bunga ng kanilang mga tanong. Marami sa mga membro ng komunidad ang nag-aatubiling pag-uusapan ang marka. Naniniwalang maaaring magdala ito ng higit pang kamalasan. Bukod dito, hinaharap din ng trio ang kanilang sariling mga panloob na laban. Nilalabanan ang emosyonal na bigat ng pagiging may marka at ang kasamang masamang tingin ng lipunan. Sa kabila ng mga balakid na ito, lalong nagiging malinaw ang kahalagahan ng pag-alam sa katotohanan para kina Maria at sa kanyang mga kaibigan. Mahalaga ang pag-unawa sa pinagmulan at kahalagahan ng marka para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Naniniwala sila na ang kaalaman ay nakakapawi ng takot na bumabalot sa kanilang komunidad, na nagbibigay daan sa kanila upang mabawi ang kanilang pagkakakilanlan at mapalakas ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Habang tinatahak nila ang mga komplikasyon ng kanilang investigasyon, ang mga residente ng kabanatuan ay hindi lamang naghahanap ng mga sagot. Nagsusumikap din silang makalaya mula sa mga tanikala ng pamahiin na nagpabalot sa kanila. Samahan niyo kami sa aming pagsubaybay sa kanilang paglalakbay, saksi sa kanilang tapang at determinasyon na tuklasin ang katotohanan sa likod ng nakakakilabot na marka ng 666 at ang epekto nito sa kanilang buhay. Habang tinatapos natin ang ating pagsisiyasat sa nakakakilabot na kwento ukol sa marka ng 666 sa kabanatuan, mahalaga na balikan natin ang mga pangunahing punto na ating tinalakay sa buong video na ito. Nagsimula tayo sa pagtuklas ng misteryosong pinagmulan ng bilang na 666, tinalakay ang kahalagahan nito sa kultura at ang mga lokal na alamat na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na reputasyon. Sunod, ini-examine natin ang mga karanasan ng mga residente na may marka. Itinampok ang mga pisikal at pag-uugaling katangian na nagtatangi sa kanila, pati na rin ang mga kakaibang pangyayaring naganap sa kanilang mga buhay. Sinundan din namin ang matapang na paglalakbay ng mga residente tulad ni Maria, Juan at Liza, na nagsikap na matuklasan ang katotohanan sa likod ng marka. Ipinakita ng kanilang investigasyon ang mga hamong hinarap nila, mula sa pagtutol ng komunidad hanggang sa mga personal na pagsubok. Habang binibigyang diin ang kahalagahan ng kaalaman sa pag-aalis ng takot at pagbawi ng kanilang mga pagkakakilanlan. Ang mga implikasyon ng marka ay lampas pa sa pamahiin. Tinatalakay nito ang mga tema ng pag-iisa, stigmang panlipunan at ang paghahanap ng pag-unawa sa isang komunidad na tinitiyak ng takot. Ang nakakakilabot na kwento ng marka ng 666 ay nagsisilbing paalaala kung paano ang takot ay maaaring magbago ng pananaw at relasyon sa loob ng isang komunidad. Itinatampok nito ang pangangailangan ng malasakit at pangunawa, lalo na sa mga may dalang bigat ng ganitong mabigat na level. Sa pagtatapos ng ating kwento, hinihikayat namin kayong magmuni-muni sa mga kwentong ibinahagi at sa mga aral na natutunan tungkol sa kapangyarihan ng kaalaman at ang kahalagahan ng suporta ng komunidad.
nagustuhan mo ang video na ito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nilalaman na sumisiyasat sa mga misteryo na at alamat ng iba't ibang kultura. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring interesado rin sa pagtuklas ng mga lihim na nasa ilalim ng ibabaw. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito at inaasahan naming makapagsalaysay pa ng mas maraming nakakapanabik na kwento kasama ka sa hinaharap. Kung may istorya kayo na gusto kong talakayin, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba para magawan ko ng kwento. Maraming salamat.